Genesis 19 verse 22. Haste thee, escape tighter, for I cannot do anything till thou become tighter. Therefore the name of the city was called Zoar. Magmadali ka, tumakas ka ron, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka ron. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Dakilang Diyos, muli ang aming pasalamat na kami po ay nandito sa lugar na ito, lugar ng pagsamba, pag-awit ng mga papuri, pasasalamat sa pakikinig ng salita mo. At muli po namin dinudulog sa iyo na bawat isa nawa sa pakikinig ay hindi po lamang ang tenga ang nakinig, kundi ang kanilang mga kaluluwa na kung saan ito ang dapat maligtas, Panginoon. At sa muli, dalangin ko, Panginoong Diyos, ang iyong pangunguna ng salita na maririnig ng bawat isa ito'y maging kalakasan, Panginoon. Gamitin mo muli ang iyong lingkod. At sa lahat ng mga nandito ngayon, nawa ito'y lakaran, hindi lamang ito napakinggan. Muli po namin hinihiling ang katagumpayan sa mensaheng ito at maging mamayang hapon sa sisinabi. Muli ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ang mensahe po ito ay para malaman natin kung ang mga lingkod pa ng Diyos na totoo ay maiiwan sa malaking kapigatian. Kasi yan po ang ating pong pinakadapat paghandaan ay yung darating. Hindi po yung ngayon lang. May parating eh. May parating na maganda at merong parating na masama. At hindi po yan maaring hindi mangyari kasi salita po ito ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kahit na sinong pumigil, hindi po ito mapipigil ng kahit sino. Dahil Diyos po yun. Nakita nyo, tulad ng halimbawa, Matthew 24, sinabi doon, digmaan, lindol, gera, kagutom, ayun po nangyayari. Eh, kailan ba sinabi ni Lord yan? Sinabi ni Lord yan nung nandito siya. Ilang taong si Lord noon? 30 years old. Anong taon ngayon? 2022. So, bago nangyayari ang mga ito, nauna nang sinabi ni Lord, kaya hindi po pwedeng hindi mangyari. So ngayon, ito pong ating pinaghahandaan. Kaya tayo maghahanda kasi mangyayari. Ngayon, pag naiwan ka, ay huwag mong sisihin si Pastor. Dahil tuwing linggo, biyernes, ay papangaral ito. Na tayo po ay maghanda dahil merong mangyayari. Hindi ito pananakot. Sabi ko nga sa inyo, ang pananakot ay katulad nito. Ano yung pananakot? Halimbawa, ay dumaan ako sa inyong bahay, nandun ka nakaupo, sumigaw ako, merong kriminal na nananaga. Wala naman. Ano yun? Pananakot. Pero kung sumigaw ako doon, may mananaga dyan, may tumatakbo, magtago na kayo, may magtataga, at may mananaga talaga. Ano, pananakot pa yun? Hindi po pananakot yun dahil totoo. At itong salita ng Diyos, totoo ito, hindi po ito pananakot. At kailangan lahat tayo, kung maaari, ay maligtasan natin itong parating. Amen. So ito po, kanina nabanggit na nga po ng Biblia na yung malaking kapighatian, parating po yan. Pero sa mga totoong Kristiyano, hindi po yan makakaranas. Tandaan niyo po yan. Ang hindi po lamang makakaranas ng Great Tribulation, totoong Kristiyano. Kaya pag totoo ka, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, hindi ka kasama. Pero kung ikaw ay nagkukunwari lang, matakot ka. Kaya kung nagkukunwari ka lang, ay huwag ka nang magkunwari. Maging totoo ka na. Dahil malaki po ang dadaanan ng tao na sabi nga ng Panginoon, hindi pa ito nararanasan ng tao. Okay. Ano bang hindi pa naranasan ng tao?
Oh. Yung nilagari, mayroon sa, sa Hebrews 11. Nilalagari nun ng Kristiyano. Patik. Pinapatay sa bato. Pinapakain sa leon. Sinusunog. Hindi raw ganon ang mangyayari. So, ibig sabihin, matindi. Wala pa ako nabasa sa Bible na binalatan. Baka yun ang mangyari. Babalatan ka. Patatakbuhin ka sa sa bagong sunog na makugod. Demuhan, masalit yun. Tapos, pahihigain ka sa asin. Patapos kang balatan. O kaya, bumusan ka ng tuyo na may suka, na may sili. Si Satanas, sayang-saya niya na nakikita niyang pinarusa ang tao. Hindi po nagbibiro ang Bible. Sinabi ni Lord, hindi pa nararanasan ng tao ang mangyayari. So, warning po ito ni Lord, hindi pa nanakot. Saka hindi po nananakot si Lord. Sinasabi lang ni Lord ang totoo kung ano ang mangyayari. At ayaw niyang kumari may mapahama. Dito po sa 1 Thessalonians, bago ko po dalhin ang mensahe. 1 Thessalonians, chapter 5, verse 3 to 13. Verse 3. Sabi po ni Pablo, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan. Sa anumang yan po. Warning po ito ni Pablo. Anong warning niya? Okay, may binigay po siyang palatandaan. Anong palatandaan? Pagka naririnig nyo, peace, peace. So ano ibig sabihin? Ito pong mga problema ngayon, malulutas pa ito. Pero sa sandali lang panahon. So malulutas to kasi matalino po ang Antichrist. Padadaanin na naman niya sa white horse. Deception. Magkakaroon ng tagutong pagkatapos biglang lulutasin ito ang mga problema. So ang lahat ng tao pupuko sa kanya. So makukuha niya ang buong mundo. Simpatiya. So magkakaroon ng medyo gaganda-ganda ng konti. Pero mag-ingat tayo sa ganung. Pag nangyari na yun na gumaganda, ano sabi dito sa English? For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Biglaan po itong kapahamakan. Grabe ito. So, kung tayo po ay nakikinig, nagbabasa, makikita mo ito na iyan po ang mangyayari. So, mayroon pang konting peace. Mayroon pang konting, kumbaga, gaganda. Kaya, maaaring itong pamumuno ni Marcos, baka gumanda-ganda rito ng konti. Pero sandali lang po yan. Ang kasunod yan, sabi rito, sudden destruction. Verse 13. Verse 12. Sabi po ng 12. Datapwat ipinamamanig namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangangagpaalala sa inyo. Ano sabi ni Pablo? Ipinamamanig namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin. Sino ang kikilalanin? Ang nagpapagal. Sino ang nagpapagal sa inyo? So, ibig sabihin, yung nagpapagal na sinasabi dito, nangamumuno, yung nangunguna sa inyo. Kilala, ibig sabihin, makinig kayo. Yan pang pagkilala. Yung pagsunod, pagkilala yan sa namumuno. Dahil kung hindi po kayo makikinig sa namumunong kapahamakan po ang daman. Alalahanin nyo si Moises, 40 days nag-fasting, naiwan yung mga membro. Wala silang leader. Backslide lahat. Pati yung kapatid niya si Aaron, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, baka, na ginto. So pag wala pong nangunguna, backslide po ang membro. Pag wala kang kinikilalang pastor, titiyakin ko sa iyo, backslider ka. At sabi ko nga sa inyo, napakahirap po makabalik ng backslider. Tandaan niyo po yan. Isang himala na makabalik pa ang backslider. Pastor, eto, nandito na ako, backslider.
makikilalang hindi ka backslider kung nakabalik ka na sa mainit na paglilingkod. Pag hindi pa, hindi ka pa nakabalik. Yan po ang isang warning ng mga namumuno para tumino, maiayos ang pananampalataya ng tao. So hindi ka pa nakabalik. Dumalo ka lang, hindi ka pa nakabalik. Dahil kung nakabalik ka na, titiyakin ko sa iyo, mainit ng paglilingkod mo. Kaya sabi rito, paalala, kilalanin niyo ang namumuno sa inyo, sumunod kayo sa nangangaral sa inyo. Verse 13, at inyong lubos, napakamahalin sila. O, mahalin naman ninyo. Mahal mo ba ako, Brother Fidel? Mahalin niyo. Bakit? Kung walang mamumuno sa inyo, saan ka pupunta? Sabi niya, at inyong lubos, napakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. 14. At aming pinamanig sa inyo mga kapatid na inyong palalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahinang loob, alalayan ang mga mahina at maging mapagpahinod. Ayos sa lahat. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him, that ye be not so shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ngayon, ang tanong, na-reveal na ba? Yes. Nakita natin vicarious fidelity instead of the Son of God. Na-reveal na po itong son of perdition sa katauhan ng buhok. Amen. So, sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anong parang sapagkat ito hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pa siya nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. So yan po mga paalala ni Pablo. Meron pong magpapanggap na siya ay Diyos. Vicarious fidelity, para niyang sinabi, ako si Kristo. Amen. Now, before destruction noong Friday, napag-aralan po natin ito, buksan muli natin, Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Bago po mangyari ang malaking destruction noong panahon ni Noah, history repeats itself. Paulit-ulit lang ang mga kaganapan. So paano ba ang nangyari sa panahon ni Noah? Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo? Ito. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ano ang nakita ng Diyos? Mabigat ang kasamaan sa panahon ni Noah. Pero kung tutusin, mas magaan pa ngayon. Mas magaan pa noon. Bakit? Noong araw, wala tayong maririnig. Apo nirinig ng lulo. Anak inasawa ng tatay. Walang ganun. No. Ngayon, talama. Shabu, droga. Mas talamak ngayon. At noong ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. At mas masahol ngayon. Sabi rito, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Galit si Lord na puro kasamaan ang iniisip ng tao. Paglalamang, pagluloko, panghuldap, lasing, babae, sugal, etc. Galit po ang Diyos dyan. Sabong. May napunta sa sabong kanina. Ano sabi rito? At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Biro mo ang Diyos nagsisi.
na nilikha niya ang tao. Bakit nagsisi? Kasi puro kasama ibig sabihin, pagkat masama ang ginagawa ng tao, nagsisisi ang Diyos na nilikha ka pa. Ginagamit mo ang buhay mo sa mali. Sabi ni Lord, nagsisisi ako na nilikha pa kita. Yan po ang Diyos. Baka akala natin puro pag-ibig ang Diyos. No. Kung puro pag-ibig ang Diyos, hindi niya sana ginunaw ang mundo noon. Pero ang Diyos, mapagsik. Kapag ang tao hindi po sumusunod. Kaya kung tayo po ay patuloy na susuway, dadaan ka dyan. At hindi po nagbibiro ang Diyos, dadaan ka dyan. Ayan, nag-iiko po itong salita ko. Maririnig mo ito kahit nakahiga ka. Dadaan ka sa ganyang klaseng kung paano tinanggap ito ng tao ng araw. Ano sabi dito sa verse 7? At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at mga ibon sa ibabawin, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Pero mo, dahil sa kasamaan ng tao, nagsisisi ang Diyos, na nilalang pa ng Diyos ang tao. So pag tayo po ulitin ko, pag tayo po ay patuloy na gumagawa ng pagsuway, maririnig mo yan, nagsisisi ako, bakit nilikha pa kita? Sabi ng Diyos. Ngayon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ayon. Bukod tanging si Noah lang, sabi ng Bible, sa panahon niya, ang nakatanggap ng grasya. So ang salvation pala sa panahon din nila, grace. Tulad din natin, ang ating salvation ay bunga ito ng ginawa ng Panginoon, grasya, sa pamamagitan ng pananampalataya ni Noah at natin. Sa dito po sa verse 12. Verse 12. Ano po sabi? And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. At tinignan ng Diyos ang lupa. Yan, tinitigan ng Diyos ang lupa. At narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So nagkahawa-hawa na sila. So mapalad ka kung hindi ka kasama sa ganong klaseng mga tao. May grasya sa iyo. 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Huwag ganyan magalit ang lupa. Ngayon, sino tayo? Ang akala mo espesyal ka masyado. Agagi. Wala pong espesyal kay Lord, maliban doon sa mga totoong Kristiyano. Yan pong espesyal sa Kanya. So sabi rito, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ang karahasan dahil sa kanila, at narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Ngayon, anong instruction kay Noah ng Diyos? Ito na. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy. So tingnan niyo po ang Diyos. Bago ang distraction, mahal niya ang mga kanya. Gumawa ka niya ng arko para maligtas ka at ng sambahayan. Nakikita niyo ba? Na ang Diyos hindi niya hahayaang hindi ka maligtas. So magpapaalala siya, itong gawin mo. Kaya sabi din ni Pablo, Philippians chapter 2 verse 12, work out for your salvation. So ang pagliligtas sa iyo, magtatrabaho ka rin. Meron kang gagawin sa kaligtasan mo. Hindi po tayo lang nakaupo. May gagawin ka. At si Noah, para sila maligtas, gumawa ka ng arko. Specific po yung gagamitin. Gopher. Ano po yung gopher? Isa po itong kahoy na malambot.
So, ayaw niya ng matigas na kahoy. Tayo po dito, ayaw ni Lord na matigas. Bakit? Kasi yung gopher na yon, malambot, na pag nilagyan mo ng sahig, yung para itong, kumbaga sa ating masilya, yung epoxy, titigas yung malambot. So yan po, mayroon po specific na instruction ang Diyos kay Noe. Ganitong kahoy, ganito ang sukat, ganito ang gagawin mo lahat. So ibig sabihin, may instruction ng Diyos sa bawat ililigtas niya. At dito sa church, nagbibigay po ang Diyos nito ng instruction. Ngayon kung hindi ka makikinig sa instruction, bahala ka na sa buhay mo. At hindi po ako nagkulang sa church na ito kagabi. Kaya nga buong tapang akong nangangaral. Masakit, pero yan po ang totoo. Hindi po ako magkukompromiso sa mensahe lagi. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, iwanan mo ako, wala akong problema dyan. Dahil nasasaktan ka. Pero ang totoo, sasabihin ko mga So lahat sinabi ng Panginoon kay Noah. So, ibig sabihin, dumating man ang destruction sa panahon na yun, ligtas si Noah. At ganyan po ang plano rin ng Diyos sa ating panahon na mayroong darating na kapigatian. Maliligtas tayo kung tayo po ay susunod sa instruction. Kasi tingnan niyo po sa maging sa pagtatanim. Bago ka magtanim, clearing muna. Lilinisin mo ang lahat ng damo. At hindi mo yan matatamnan kung hindi mo yan aararuhin. Kailangan lumambot. Paano ka magtatanim? Matigas ng lupa. At paano ilalambot? Paagusan mo muna ng tubig. So dito, ang tubig na yan ang salita ng Diyos. Hindi po tayo lalambot kung hindi sa salita ng Diyos. So kaya po, ito, lumalambot po tayo kapag lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos na maararo, ano mga kasunod yan? Tataniman mo na yan. Pagkatapos taniman, pagtubo niya, nandyan yung fertilizer, nandyan yung mga insecticide, spray, then lilinis, hanggang sa ito ay nagbunga at patuloy pang pag-aalaga. And then, pagkatapos niyan, harvest time. Ngayon, dito po sa lupa, harvest time dito dalawa. Harvest para kunin ang kay Lord. Harvest sa damo upang tipunin at sunugin. Saan ka doon? Kasama ka ba doon sa mga harvest na ikaw yung dadalhin sa ikaw ay trigo o ikaw ay damo na susunugin? So dalawa po ang harvest diyan. Okay. Now, maging si Joseph, kung atin pong babasahin, si Joseph po, the dreamer, noong magpapakilala na si Joseph sa mga kapatid, pinaalis niya muna yung asawa niya. Pinapunta niya muna sa palasyo. Saan yung palasyo? Sa kingdom ng Diyos. Bago po magpakilala si Lord sa Israel, wala na tayo dito. Iyan po ang mga larawan. So ngayon, pag nagpakilala na ang mensahe doon sa Israel at nandito ka pa, naiwan ka na. Amen. Yan, dito po tayo sa propeta. Tayo po ay Biblia, propeta. Amen. Hindi po tayo lalayo dyan. Dito po sa pambungad yan. Okay. Sino po sa inyo dito ang gustong sumama sa Panginoon? Gusto mong sumama, pakinggan mo itong mensahe. Sabi po rito sa Lucas chapter 17 verse 26. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered in the ark, and the floods came and destroyed them all. So ano po ang panahon ni Noah?
kainan. Ngayon ganun din. Puro pasyan. Kainan. Iyan po ang gawain nila noon. Puro lang kaligayahan ng mundo. Ha? Ano pa? Lasingan. Brother Boy, may kilala ka bang naglalasing noon? Wala na. Mga classmates ko noon. Hindi ka kasali. Praise the Lord. Ha? Inuman. Iyan po ang mga larawan ng araw. Inuman. Kainan. They married wives. Asawahan. Ayan. Natang ganun din. Ha? Sabi niya, until the day that Noe entered in the ark. So, yan po ang larawan ng araw at ngayon bumabalik na ang mga larawan na yan. Ano pa? Ito. Likewise also, as it was in the days of Lot. O, dalawa. Days of Noe, days of Lot. Ano naman sa panahon ni Lot? They did eat. Ayan din. Kainan din. Ha? They drank. Inuman din. They bought. Ha? They sold. Buy and sell. Marami rin buy and sell ngayon. Mas matindi ngayon kasi sa pandemic na ito, puro karamihan buy and sell na lang ang trabaho. Yes. Iyan ang larawan mo panahon ni Lot. Ha? They planted. They build. O, di ba? Yan ang mga larawan ng araw. Sige lang. Tayo sila ng kung ano-ano mga tinatayo. At ngayon din. Kaya nga sumikat si Duterte dahil sa build. Oh. Ano pa? But the same day that Lot went out of Sodom, fire and brimstone rained from heaven and destroyed them all. Ang naligtas lang doon, si Lot at ang dalawang anak. Lahat ng tao sa Sodoma at Gomora nasunod. Kasi kakilakilabot po ang nangyari noon. Pero mo, ang lalaki, ang asawa lalaki. Ang babae, ang asawa babae. Arumal-dumal po ito sa ito. Kaya kung ikaw ay may puso lalaki, kasi iyan po ang pandarayan ni Satanas. Biro mong pinaniwala niya yung dumalo dito. Napaniwala ni Satanas, huwag kang maniniwalang babae ka, lalaki ka. Iyan po ang pandarayan ng Diablo. At doon sa mga bading, sabi ni Satanas, huwag kang maniniwala na lalaki ka, isa kang babae. At iyan ang espiritu doon sa Sodoma. Sinunog ng Diyos. Nakita niyo ba kung gaano ang Diyos? Akala ba natin puro bait ang Diyos? No. Pag nagalit ang Diyos, mas matindi dahil pag siya nag-destroy, plural. Amen. Buong Sodoma, buong mundo, ginunaw ng Diyos. Patay lahat, maliban yung sa sumunod sa instruction ng Diyos. Yan po. So, sino tayo? Gaano ba tayo ka-special naman? Para ikaw, lasinggero ka, sige, okay ka lang. Babayero ka, okay ka lang. Ikaw, hindi ka naman naglilingkod, okay ka. No. Ang itinuturing po ng Diyos dito, yung kahabag-habag sa paningin niya. Doon siya mahahabag. Kaya nga sinabi, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan. At naawa ako sa ibig kong kaawaan. So, ibig sabihin, maging kahabag-habag tayo sa paningin niya. At paano tayo magiging kahabag-habag? Ang-agi. Wala pong matigas na puso ng tao kapag ang isang tao nandyan yung wala siyang reklamo, sumusunod siya sa sinasabi. Iyan po ang mga kahabag-habag. Pero kung tayo magmamatigas, paano kakahabagan ng Diyos? At kay Lord, mga kapatid, tandaan nyo, wala pong favoritismo. Kaya nga, maski ako, nag-iingat ako. Naglilingkod ako. Bakit? Eh, wala pong favoritismo kay Lord. Maglingkod ka. Eh, hindi naman pwede yung hindi naman naglilingkod, pareho lang. No, hindi ganun ang Diyos.
at anong klaseng paglilingkod? Buong katapatan. Ayaw ni Lord yung paglilingkod tayo ng kung ano lang ang gusto mo. Saan ka naman nakakita ng servant? Ikaw na susunod. Servant tayo. Sabi rito. Sabi po rito sa karugtong, meron po siyang kwento. Napakagandang kwento niya. Siya po ay, sabi niya, and some time ago, it was my privilege to visit India. And just before I come to India, they had the great earthquake. And I was reading in the newspapers in India that how that about 2 days before the earthquake came, they seemed to know that something was wrong. All the little birds that live in the crevices in the big buildings and live along the great stone walls. Lots of Indian stone walls and all the little birds that had their nest in those crevices left the walls, and all of the cattle that usually stood around the big buildings in the afternoon in the shade and around the great stone walls for about 2 days before the earthquake, all these animals and little birds went out in the tingnan niyo po ito. Na nagkaroon ng pribilehiyo ang propeta na pumunta sa India. At sabi po ng kanyang kwento, bago dumating ang lindol, kasi nagkaroon ng lindol sa India, 2 days before the earthquake, 2 araw bago ang lindol, yung pong mga ibon doon sa kanila, kasi may mga siwang doon sa mga building nila, doon na nakatira yung mga ibon. Lahat daw ng mga ibon doon sa mga siwang, sa mga sulok ng building, at yung mga baka doon sa harap ng kanilang mga building, nag-alisan. At tingnan nyo, hayo po yan. May mga pakiramdam 2 days before the earthquake. So, ganyan po ang Diyos. Hayo ito. Nagkakaroon na sila ng mga warning na para pag dumating yung lindol na yun, 2 days before, nakasafety na sila. Nakita niyo ba ang Diyos? Sa hayop lang yan. So makikita natin na hindi po papayag ang Diyos na yung mga hayop na nilikha niya na hindi rin sila maligtas. How much more ang tao? Amen. Yan po ang gustong ipakita dito ng propeta na bago mangyari ang distraction na yun, i-safety niya muna yung kanya. Kaya kung kanya ka, huwag kang mag-alala. Kung kanya ka, huwag kang mag-alala. Dahil kung sa ibon, sa mga hayop, nagawa niya ito, na 2 days before nang mangyayari ang lindol, nakalayo na sila. Yan po ang sabi lang. You see, there was something about it that God was taking care of His little birds and His animals. So mahal niya ang mga hayop. You know, the same God that directed them in the ark in the early days when they was destroyed by waters at the preaching of Noah, that same God still lives and reigns today, and He has His control of His being. So ang mga kaganapan sa mundo ang lahat ito sa kamay ng Diyos. Kaya nga, kung anak ka ng Diyos, ano ang ipag-aalala mo? Sinong tatay, sinong nanay ang gusto niyang ipahamak ang kanyang mga anak? No! Walang ganong magulang matino. Ang makakagawa lang yan, demonyong tatay. Kung demonyong tatay yan. Pero kung matinong tatay at nanay yan, hindi niya hahayaan na mapahamak ang mga anak. At ganyan po ang Diyos. Pag anak ka ng Diyos. Kaya nga, si Pastor, hindi po ako nag-aalala. Marami pong mangyayari dito sa mundo. Pero hindi pa ako nag-aalala. Bakit? Sinabi ng salita ng Diyos, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo papabayaan. Yan pong salita ng Diyos. Paano ka mag-aalala? Eh marami pa pong darating. Tumaas ang krudo. Sige lang. Yan ang kalooban ng Diyos. Ano gagawin natin? Nasabi ng salita ay magkakagutom. Basta hindi ako karami dyan. Tumaas man yan, mag-1,000 ang litro. Mapibigay si Lord ng pangkrudo. Hindi mo problema yan.
Bakit hindi mo problema, Pastor? Eh, problema ng Diyos yan eh. Amen. Yung pangkrono ko. Oh, ayun mula. Problema ni Lord yan, hindi ko yung problema. Sira, problema ni Lord. Lahat problema ni Lord. Hindi po mamong problema si Pastor dyan. Amen. Akin, Pastor, anak ng Diyos. Amen. Hello, Brother Pidil. Anak ka ng Diyos, huwag ka mamong problema. Amen. Now, sabi po ng ano, and I was thinking, if God was so mindful of His little birds and His cattle and sheep to take them away from destruction before it struck, how much more mindful of His children who has been born of His Spirit, was in His blood. He is mindful for them. So kung itong mga hayop, inaalagaan ng Panginoon, how much more tayo? Amen. Kaya nga po ang mga anak ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. Gigi, huwag kang mag-alala dyan. Amen. Magaling ka na. Yes. Ginugulo ka lang ng isip mo. Sabi ni Satanas, hindi ka pa magaling. Mag-trouble ka, mag-alala ka. Eh, hindi trabaho. Kristyano nag-aalala. Ako ba't ako mag-aalala? At kung sakaling kunan na ako ni Lord, oh, praise the Lord. Amen. Buhay na walang hanggan na ako. Oh, maiwan na kayo. O ano ang problema kung kunin ako ni Lord? Yun ang pinakamagandang araw eh, na kinuha ka na ni Lord eh. Ha? Kung doon ka sa Kanya. Pero kung sa impyerno ka, huwag ka muna walis. Sisi ka. Ha? Okay. So sabi dito, bago ang lindol na yun, niligtas niya yung mga hayop. How much more tayo? How much more mindful of His children who has been born of His Spirit, was in His blood. He is mindful for them. And as He warned the little birds to go from their dwelling places, I truly believe that He's warning His people. Today, as we see the great signs of His coming at hand, I believe that God is warning His people to come together and a great calling out in this last day. Amen. So kaya nga, ito, ang sinasabi ng propeta dahil magtatapos na itong mundo. Tingnan niyo po, dadagsa po ang mga mananampalataya dito sa church. Yung mga totoo, titipunin ni Lord yan. Hindi po ako may sabi, propeta. Kasi ilalabas na sila doon sa kanilang mga lugar para marinig nila ang tamang mensahe, maligtas pa sila. Amen. Hindi po yan pwedeng hindi mangyari. Propeta po ito. Kaya magugulat tayo, oh may dumadagdag. May dumadagdag. Kasi umaalis na sila doon sa siwang, yung mga building na yun ng denominasyon. Dadalhin sila ni Lord sa safety. Amen. Amen. Sabi niya, but you know, it's strange. But our Lord said, when these things begin to take place, to look up that our redemption was drawing nigh. Amen. At ito natin mga naririnig ng mensahe, ito po patunay na malapit na ang kaligtasan. Amen. And He loves His children. Amen. Anak ka ba? Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen. And He's giving them warning. And those who are spiritual-minded, come out! Amen. Lumabas na tayo sa gawa ng mundo. Amen. Pandaraya po yan. Ang nais ni Satanas, samahan mo siya. Pero kung gusto mo sumama, malipidin, sumama ka. And we noticed, in the days that Jesus was speaking of, He said, as it was in the days of Noah and in the days of Lot. So ang kanyang hinahalimbawa ng malapit na destruction, panahon ni Noe lagi. Panahon ni Noe. Bakit ito lagi niya inaano? Kasi panahon ni Noe, tubig. Itong panahon ni Lot, apoy. So wala na pong tubig na mangyayari. Wala nang baha na para lipunin ang mundo. Ang lilipon na yun sa buong mundo, apoy. Amen. Now, at each junction time, God has always gave a call of mercy
Before a call of judgment, mercy muna ago judgment. So, mga bagay ng Diyos. Kasi katulad ni Noe, ang laking mercy po ang binigay ng Diyos sa tao. 120 years na pangangaral ni Noe. Amen. Ang gapo. Ano yung naniwala? Ang gapo'y nanisya. Ha? Amnesia? Ano? Anisya. Oh, ang gapo anisya. Nakita niyo? 120 years? Ang gapo nanisya. Matinding. Si Noe po ang kauna-unahang evangelist. Walang naakay. So, preach lang, brother. Hindi ko walang sumama. Si Noe, ginawa niya ang part niya. Kung walang maniwala. 120 years, pero mo yan. Walang naniwala kay Noe. O ano naman ang nangyari sa mundo? So, ibig sabihin, marami ang narating ni Noe lugar. Kasi 120 years. Pero, ang gapo na siya. Ang gapoy, Anisya. Pangalan niya yung Anisya. Ayan ito. So, sa bawat daw pinagsangahan ng panahon, at each junction of time, God has always gave a call of mercy. Ang Diyos makapaginig. Pero pag nagalit, yan po ang mabigat sa Diyos pag nagagalit. Wala siyang kikilalanin. Yan naman ang mabigat. Now, before God ever does anything, in each junction of time, He always sends mercy. An angel, a prophet, a message. And as every time, yet it's all being spurned. The church don't want to receive it. Ang mga tao, ayaw nilang tanggapin. Nagpadala ang Diyos. Kaya nga kung naalala nyo ang Lazarus and the rich man, sabi ng mayaman na nasa impyerno, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro na pumunta sa aming bahay sapagkat meron pa akong 5 kapatid doon. Para sila hindi na makapunta dito sa parusa. Anong sabi ni Abraham? Nandoon ang mga propeta, nandoon ang mga ngaral. Pakinggan lang nila yung nangangaral para hindi sila makarating dito. So ibig sabihin, yung mayaman, kaya napunta sa impyerno, merong nangangaral, nagpapadala ang Diyos ng mga ngaral, hindi niya tinanggap. Amen. At sa atin din, mayroong ding nangangaral. Pag hindi nyo pinaniniwalaan yung pangangaral, hindi rin kayo maliligtas. Amen. Kung hindi nyo kikilalanin ang nagpapagal, sabi ni Pablo, hindi rin kayo maliligtas. Amen. So sana kilalanin din ninyo yung nagpapagal sa inyo. Amen. Ito, nagpapagal tayo. Yes. Ha? Amen. Isipin nyo ang kalagayan ni Pastor. Ano ang kalagayan ni Pastor? Ha? Walang lupa. Ang lupa ko lang dyan, yung paso. Pwede kong dalhin yan. Kahit saan akong pangitbag tayo, paso at halaman. Eh kung mabigat na yung sasakyan, baka iwanan ko na rin yan. Noah, he spoke of Noah. Here and he preached 120 years. And though his message was mercy, the people failed to heed his teaching. It was something that was to save them. And yet, they would not listen. And if that is, yun po totoo. Kung mapapansin mo, yung pastor parang nagmamakaawa. Ang layunin ng pastor, iligtas ka. Gusto mo paluwag ka ang pastor sa'yo. Yun kung kalagayan na yun. Tatawanan yung mga nangangaral. Na sa halip na magpasalamat ka kung mayroong pumunta sa iyong mga ngaral para sa kaligtasan natin, parang nagmamakawa pa yung nangangaral. Amen. Pero, na dapat sana, Lord, salamat, nagpadala ka. O, naalala niyo yung kwento ko sa inyo noon, isang pastor, pag mayroong healing, ang daming gumagaling sa pastor na yung panalangin niya. Pero isang araw nagkaroon ng kitong,
Sabi niya kay Lord, Lord, bakit ganito? Ang daming gumaling sa prayer niyo. Bakit ako may kitong? So, anong nangyayari? Dinala siya doon sa Palawan, sa lugar na mga puro kitong. Pagdating doon, pinasok siya sa pinakaano ng mga kitong. Ngayon, sinalubong din siya ng mga may kitong din. Oy, bro. Oh, bagong dating ka. O, anya. Hanggang sa nagtanong sila, saan ka galing? Ano bang trabaho mo doon sa inyo? Manilaan niya ako, pastor. Nagpapastoran niya ako. Nung marinig yung salitang pastor, nagsigawan yung mga tao. Ay, salamat, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Yung pala, ang tagal na nilang nananalangin na magpadala ang Diyos ng pastor. Kaya pala nagkakitong yung tao dahil sa prayer ng mga tao. Ganyan po ang Diyos. Amen. Kaya kung may nananalangin po siya, Lord, may kitong ako, Lord, ipadala mo dito si Bilil. Magkakagitong galing rin. Ganyan po ang Diyos pag mayroong nananalangin, magpapadala siya. Yan po ang ugali. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa laging ganyan. Amen. Si pastor nung araw. Hindi ko. Alam niyo kung iaano ko talaga ang kasaysayan ko sa inyo, baka mag-iyakan kayo. Isang pandesal ang almusal. Ang pandesal noon, 3 pandesal, 10 centavos. So, tigi-tigi siya kami. Tapos, yung kanin namin, hahaluan pa ng kamuting kahoy para madagdagan. Ganyan ang binayad. Pero hindi na po mauulit yun. Dahil sinabi sa akin ni Lord, pagpapalain. Amen. So yan po ang paglilingkod dyan. Hindi ka lugi dito. Paano ka malulugi naman? Buhay na walang hanggan? Ano, lugi ka doon? Walang kamatayan? Walang sakit? Walang lahat ng mga ano dito sa lupa, wala na ito. Sabi rin, it's beautiful because the Lord Jesus is coming soon for His church. And it's the most beautiful thought that any creature of God could ever think of. To get out of this chaos and get into His blessed glory, where the old will be young and the sick will be healed forever. There will be no more sorrows or heartaches. If that ain't the most beautiful thing I can think of, and how blessed it is for those who wait for that gathering time. Wala nang ibang pinakamagandang araw. Yung araw na yun na nandoon ang mga lingkod ng Diyos. Wala nang sakit. Walang problema, walang nang tatanda, walang natili kang bata. Amen. So, Brother Fidel, 20 years old ka na doon. Amen. Yung buhok mo, kabalik yun. Ewan kung tinanggal mo ba yun o anong ginawa mo sa buhok mo. Actually, mag-iintay sa iyo. Babalik yun, bro. Pati edad mo, 20 years old. Ang babae, 17. Ano, hindi ka masaya? Hindi ka magkakasakit? At si Talia, Brad, 17 na yan doon. Walang bako ng single doon. Yan po ang pangako ng Diyos. So, yan ang pinakamagandang dapat nating paghandaan. Na makarating tayo sa ganun. Kumbaga, nasa ano po tayo ngayon sa labanan. Na kailangan mong manalo sa labanan. Kailangan talunin mo ang gawa ng mundo. Amen. Oh. Kung ikaw ay lasinggero, ang kalaban mo alak. Kailangan talunin mo siya. Kung ikaw ay babaero, kailangan talunin mo pang babae. Amen. Kasi kung hindi ka magtatagumpay, pang mundo po yan. Kailangan talunin mo, bayaw, ang sabong. Sabihin mo doon sa mga nagsasabong ngayon. So, sabi ng propeta, ito ang pinakamagandang panahon. It's the most beautiful thing I can think of.
And how blessed it is for those who wait for that gathering time. And we find out, as Jesus referred back in the days of Noah. Okay? Okay, now. Saan po ito? Tingnan niyo po itong bago ko ito balikan paragraph 31. Dito po sa sabi po ng propeta. Blessed be the name of the Lord. Jesus promised this gospel will be preached. It's been going on now for years and years. And here it is at the end time. The last great sign, just before the angels hollered, yun po, dumalaw kay Lord. Dahil susunogin na ng Diyos. Nakita nyo, nakipagbargain si Abraham kay Lord na huwag mong sunogin ang Lord. Kung meron bang 50, kung meron 45, meron 40, hanggang nakarating sila sa 10. Lord, kung meron bang 10 na matuwid, susunogin mo ba? Hindi ko susunogin kung may 10 matuwid sa Sodoma. Hindi na siya tumawag. Walang 10. Si Lot lang at saka yung 2 anak. So sabi rito, ano ang sabi ng And here it is at the end time, the last great sign, just before the angels hollered. Ano ang sabi ng anghel kay Lot? Hurry! He turned and said, okay. The angel of destruction said, I heard about their sins, and I've come down to see if it was the truth or not. And he found that it was the truth, and the message was grace and mercy and deliverance. But, hurry! Double, hurry! Bagamat, mercy and grace ang mensahe. Pero sabi ng anghel, magmadali kayo. So, doon sa panahon ni Lot, sabi ng anghel, bilisan nyo! Hindi niya sinabing, magpaupo-upo ka. Maupo-upo kasi, maupo mo na. No! Bilisan nyo! Sabi niya, children, don't sit stoop and wondering. Hurry! Hurry! Quick! Iyan po ang kailangan natin na yun. Hindi pa upo-upo. Magmadali tayo sa pagsunod. The time is at hand. Run! Tumakbo kayo, sabi ng anghel kay Lot. Huwag kayong paupo, patigil-tigil. Kasi sa karera, pag titigil ka, talo ka na. Isang hininga mo lang na huminga ka na na pati, ang bilis ng kalaban mo dyan. Amen. Paano ka mananalo kung patigil-tigil ka? At meron naman, ang tagal na sa church. Hindi naman maabante. Parang yung dinidilig ko doon, nalaman sa Malanay, mga bonsai. Kahit ang dilig mo, gano'n na lang talaga. Sana hindi gano'n ang Kristiyano. Ang Kristiyano, lumalago. Amen. Sabi niya, the time is at hand. Run! Out! Like the little birds did. Get away from these big modern walls of Babylon. So, mabuti pa yung mga hayop. Nung naramdaman nila yung warning na 2 days before, nag-alisan na sila. At ganon ang sabi ng propeta, ganon ang gawin nyo. Iwanan nyo na ang mga makasanlibutan ito. Amen. Get away from them walls, for they're going to crumble. They're going down in destruction and defeat. Because my God said so. Sinabi ng Diyos, hindi pwedeng hindi mangyari. Pag hindi nangyari yung sinasabi ng Bible, lalabas sinungaling ang Diyos. Hindi po siya sinungaling. Kaya nga ang dami niyang ginawang patutuo. Yes. Na lahat ng sinabi. O, tingnan niyo. Sa Old Testament, Isaiah, 7 years plus,
sinabi ng Panginoon kay Isaiah, ipapanganak ang Mesiyas. Isaiah yun. 700 years nangyari. So hindi pwedeng hindi mangyari. Bakit? Sinabi nga ng Diyos. Matthew 24, nandyan na lahat ang nangyayari ngayon. At bakit nangyayari? Gustong patunayan ng Diyos na ang salita niya totoo. Ngayon, kung tayo po hindi maniniwala, papitik-pitik lang tayo, ikaw may desisyon niya. Ang mensahe, sabi rito, apurahin nyo. Apuram! Tama ba? Apuram? Ha? Apuram! Sa salvation, huwag tayo papitik-pitik. Yes. Amen. Dahil sabi niya, for they are going to crumble. They are going down in destruction and defeat. Cause why God said so. Hurry! Escape! Tumakas na kayo! Sabi ng anghel doon kay Lord, bilisan niyo ang pagtakas! So ano ibig sabihin? Nagmamadali na rin si Lord ngayon. Gusto na rin ni Lord kasi 22 years na ang palugi. 22. 2022 na ngayon. So, every 2,000 years may nangyayari. Amen. 22 years na itong lagpas. So, nagmamadali na ito. Amen. Hindi na po ito tatagal ng mundo. Kaya kung tayo, wala namang masama. Mangarap ka. Sige, mangarap ka na mangarap. Pero hindi na po tatagal itong mundo. Ang dapat ngayong asikasoy, paano ka makarating doon? Amen. Yun po ang pinakamagandang asikasoy natin ngayon. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari ang sinasabi ng Biblia. Amen. Sabi rito, get away from the television! Gadget! Hindi na mo dadalo, Pastor, pati pala gadget. Pwede rin ang gadget kasi paano ka katawa? Huwag ka lang manonood ng mga sa demonyo mo. Yung mga, pwede kami nanonood kami ng mga documentary. Ano masama naman doon? Pero kung pinanonood mo, concert, Elvis Presley, sina Ivana Aliwa. Ivana Aliwa. Aliwa? Alawi? Kung yan ang pinanonood mo, ayaw ka manood yan. Brother Fidel ang pinanonood mo. Sabi niya, get away from the television when that kind of a place come on. Turn that radio off. Hindi naman tayo nakikinig sa radio. When this rock and roll starts, act like a lady. Ay mga babae, magpakahinhin kayo. Dress like a lady. Lady, magpaka-lady. Kung lady ka, magbabae ka. Sa langit, wala po doong nakadamit pang lalaki na lady. Ang lalaki naman, ang damit niya pang lalaki. Dress like a lady, act like a man. Dress like a man. Talk like a Christian. Live like a Christian. Get all the bridges burned. Hurry, sabi niya. Get out. Destruction is at hand. Nasa pintuan na. Ang destruction. Malapit na. So, sana itong mga naririnig natin, ano tayo, nagsusumikap din tayo. Hindi ko kayo maililigtas sa gabi. Tandaan nyo yan, maski ang mga anak ko, hindi ko yung maliligtas. Maliligtas din sila kung sasampalataya sila sa Panginoon. Amen. So sabi, magmadali kayo. Mga babae, magdamit kayo ng pambabae. Lalaki, damit lalaki. Mamuhay na Kristiyano. Okay? At sabi niya, ang destruction ay malapit na. Look, Israel. Israel went into Goshen.
bago dumating po yung pagpatay sa mga panganay sa Egypt. Tingnan niyo ang Diyos. Sabi ng, may instruction si Lord para hindi sila madamay doon sa gagawin ng Diyos na pagpatay sa lahat ng mga panganay. Ang dami doon. Pati hayop, panganay na hayop, patay. Ano ang sabi ni Lord kay Moses? Moses, magkatay kayo ng kordero. Yung dugo, ipahid nyo sa pintuan, sa hamba. Ganyan din sa bintana. So may instruction ng Diyos. Pagkatapos, ihawin nyo pagkatapos, kainin ninyo sa hating gabi. So may instruction. So ang kordero dito si Lord, iyon ang kakainin natin, yung word. Ngayon, yung mga unbeliever, Egyptian, wala silang instruction. So ang nagbibigay lang si Lord ng instruction sa mga anak niya, sa mga believer. Ngayon, dahil nasabi na ng Diyos sa hating gabi, darating ang anghel na mamumuksa. Dumating. Yan po ang Diyos. Pag sinabi niya, mangyayari. Lahat ng panganay, patay. Pero doon sa Israel, sa mga Israelita, walang napahamak. Bakit? Sumunod sila sa instruction. Iyan po ang kagandahan pag sumusunod. Pero kung may instruction tayo, hindi ka naman nakikinig, aywan ka. Agagi. So, nandun sila sa Goshen. Setting lugar, walang nagalaw. Habang ang buong Ehipto nag-iiyakan dahil pati yung anak ng paraon na panganay, nari, patay. Wala pong sinisino sila. Pag sinabi niya, yan po ang mabigat kay Lord. Pag sinabi niya, yun ang mangyayari. So, hurry! Hurry! Escape! That may be your last opportunity. Baka ito na ang huling oportunidad mo. Magmadali ka na. Iwanan mo na yung kadiliman. Iwanan mo na yung mga ayaw ng Diyos. Kundi tayo ay lumagay na sa tama na kalalagyan. And remember, we see the missile setting. We hear them. We look at it in the paper. The whole world is a trembling. Everything that God said is coming to pass. So nasabi, lahat daw ng mga missiles, nandiyan na nakaprepare na. Nakikita na babasa natin sa internet, na naririnig natin. The whole world is a trembling. Kasi po ito, Third World War ito. Sinabi po yan sa Revelation, First War, Second War, Third War. Puro po yan World War. Ngayon, sa Third World War ba, kumusta kaya ang kalagayan mo? Magkita-kita pa kaya tayo? Hindi na ako, nag-umpisa na ang World War. Kaya nga pinapalakas ko kayo ngayon. Dahil pag dumating ang araw na maghiwa-hiwalay tayo, at least malakas ka. May panlaban ka. Sabi po rin. Dito po ako mag-end. Pakinggan niyo po ito. Kasi ito po ang mangyayari. Doon sa panahon ni Lot, before the fire fell, Lot was out of Sodom. So, nung umulan na ng apoy, wala na si Lot at ang dalawa niya anak. Ang naiwan na lang yung asawa niya. Kasi lumingon eh. Kaya tayo kung palingon-lingon din tayo sa mundo. Ayun. Sabi niya, before the fire fell, Lot was out of Sodom. For the angel said, I can't do nothing until you come hither. So wala niya kung magagawa hanggang hindi ka nakarating doon sa safety. I've got the lever in my hand to pull and make the fire fall from heaven. So nasa anghel ang pagbukas yan. Pakinggan niyo ito. And I think that's exactly
The angel of destruction is holding the hand of Russia. Russia po siya. Nakita na ni ang propeta itong mga nangyayari. So, ibig sabihin, kontrolado ni Lord ang Russia. And I think that's exactly the angel of destruction is holding the hand of Russia with the atomic bombs. So mayroong Diyos na pumipigil kay Putin Amen. dahil sa atin. Amen. Glory. Yan po ang kagandahan sa Diyos. Amen. Dahil hindi niya hahayaan na mapahamak tayo. Amen. Matino po ang tatay natin. Amen. Kaya kumapit kayo kay Lord, huwag kay Pastor. Amen. Igalang niyo lang si Pastor at paniwalaan niyo yung tinuturo. Amen. Pero huwag kayong kakapit sa salvation niyo kay Pastor. Dahil ang mga anak ko, hindi, hindi ko sila maliligtas. Amen. Kumapit kayo kay Lord. So meron pong angel of destruction. Yes. Like nung panahon po ni Moses, yung angel of destruction doon. Si wormwood. Meron din sa panahon natin, angel of destruction. Sabi niya. And I think that's exactly. The angel of destruction is holding the hand of Russia with atomic bombs until the church comes together. Amen. Titipunin niya muna dito. Amen. Sa lahat ng dako, titipunin ni Lord yung kanya. Kaya hindi po tayo magugulat. Bakit dadami ito? Amen. Kasi doon sa mga sulok-sulok ng mga ilalabas ni Lord dyan, Amen. dadalhin, titipunin niya. Sabi, until the church comes together and one great body of Christ. I can do nothing till you come hither. Oh, if that isn't a blessed assurance. Amen. So hindi pa sisirain ng angel of destruction ang mundo ito. Amen. Hanggat hindi pa natitipon yung kanya. Thank you, Lord. At nandito pa tayo. Amen. Pangako din. Kaya anong iba nag-aalala ni Pastor? Wala akong inaalala. Amen. Basta ang ano ko lang, purihin si Lord pagising ko sa umaga, sampahin siya, manalangin. O dahil yung almusal naman, nandyan lang. Pero, hindi po magpapabaya si Lord sa ganyan. No. O lahat, pati kalusugan, malakas tayo. Hindi ako nag-alala. O, hindi mo nag-alala dyan sa, dinadaya ka lang ng white horse eh. O, tagpasin mo na, ikaw white horse, sa pangalan siya. Amen. Tagpasin mo na eh. O, hindi para sa atin yan. Amen. Ang para sa Kristiyano, mapayapang buhay. Tapos na. And if we see everything set in order, yan na. Pag nasa ayos na, natipo na, ano mangyari pa ito? The going home of the church is in order. Amen. The going home. Pag nasa ayos, ibig sabihin, Pinatayo. aayusin muna ni Lord ang lahat. Aalis na tayo rito. Amen. Dahil may sarili po tayo. Hindi po ito ang tahanan natin. Amen. Kung ito po ang tahanan natin, hindi na sana tayo mamamatay. Amen. Mamamatay tayo. Amen. Bakit? Kasi may tunay tayong tirahan. Amen. May tunay tayong bahay, lugar. Amen. At iyan po ang lugar ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. So sabi niya, here is the angel of God with the same message. Performing the same signs, the same wonders, everything set in order. Branham Tabernacle 25 years ago, nearly I spoke over the same pulpit and told you these things will be happening one of these days. Here it is. We are at the end time. The junction is here. It's near homegoing time for the church. At aalis na po tayo dito. Amen. So, huwag niyo nang balik-balikan ng mundo. Mapapahamak lang kayo. Ang lagi niyo ilagay sa isip niyo si Lord sa lahat ng oras. Manalangin pagising sa umaga, magpalakas tayo kay Lord. At maglingkod tayo talaga. Magpainit tayo. Kasi yan lang ang isang sign na ikaw ay talagang tunay na nakabalik sa Diyos. Isa ka ng mainit na naglilingkod. Amen. So, magpainit tayo. Amen. Now, I want you to notice
Lot came out of something that would destroy him. O yun po ang ano. Ha? So, lumabas siya doon sa lugar na yun kasi yung lugar na nilabasan niya, pwede siyang sirain nun. So, matalino si Lot. Ha? Okay, so si Lot, ayun dapat ang gawin natin. Yung makakasira sa atin, lumabas na tayo. Si Noah lumabas doon. And Noah went into, ayun, hindi out, into. Bakit into? Sabi niya, Noah went into something that would save him. Si Lot lumabas sa kapahamakan, si Noah pumasok sa kaligtasan. Amen. At iyan po ang dapat natin gawin. Amen. Iwanan natin yung makapagpapahamak sa atin, ang pasukin natin, yung makapagliligtas sa atin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alright.